Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Hinimok ni Department of Energy o DOE Secretary Rafael Lotilla ang mga kabahayan at mga kumpanya na palawigin at paigtingin ang energy conservation bilang kontribusyon sa matalino at wastong paggamit ng elektrisidad sa gitna ng banta ng El Nino. Tumataas ani Lotilla ang temperatura at heat index sa 1 to 2 degrees Celsius tuwing El Nino na siyang nagtataas din sa konsumo ng elektrisidad. Ayon naman sa Electric Power Industry Management Bureau, asahan ang peak demand sa Luzon, Visayas at Mindanao grid sa susunod na taon na aabot sa 13,917 megawatts, 2,891 megawatts at 2,584 megawatts. Asahang mas magiging mataas ang peak demand sa lahat ng mga grid sa taong 2024. Kumpara ngayong taon na 12,550 megawatts sa Luzon, 2,458 megawatts sa Visayas at 2,315 megawatts sa Mindanao. Ilan sa maaaring gawin para sa energy conservation ang pagtatanggal ng mga appliances sa saksakan kapag hindi ginagamit. Paggamit ng light-emitting diode o LED lights at pagpaplansya ng mga damit sa off-peak hours. Nauna nang mag-abiso ang Weather Bureau, Pag-asa, na magtatagal ang El Nino hanggang ikalawang kwarter ng taong 2024. Kung kaya't hinihimok din ni Lotilla ang mga kabahayan at kumpanya na gumamit ng solar panels sa kanilang mga bubong para sa sariling pagkonsumo o hindi kaya'y pagpapagamit sa grid. Nakipagpulong ang kalihim sa lahat ng attached agencies nito upang tukuyin ang kritikal na mga infrastruktura tulad ng ospital, blood banks, banks at water pumping stations na posibleng maapektuhan ng El Nino. Ipinagutos nito sa attached agencies na magbigay ng agarang interbensyon sa mga naturang infrastruktura sakaling mawalan ang mga ito ng power supply. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa pagtataya, inaasahang makukuha ng Pilipinas ang pang-apat na ranggo bilang top recipient ng mga remittance ngayong taon ayon sa ulat ng World Bank. Batay sa World Bank Migration and Development Brief 39 December 2023 report, kabilang sa top 5 recipient countries for remittances ngayong taon ang India na may 125 billion US dollars, Mexico na may 67 billion US dollars, China na may 50 billion US dollars, Pilipinas na may 40 billion US dollars at Arab Republic of Egypt na may 24 billion US dollars. Ayon pa sa ulat, ang mga remittance na dumadaloy sa Pilipinas na siyang pinakamalaking recipient kasunod ng China sa East Asia at Pacific region ay maaaring umabot pa sa 40 billion US dollars ngayong 2023. Lumalaki ito sa mahigit 5% kumpara sa kulang-kulang na 4% noong taong 2022. Para sa 2024, inaasahan ang remittance ng Pilipinas na lalago sa 5% o hanggang 42 billion US dollars ayon sa World Bank. Mula naman sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ipinapakita na tumaas sa 3% o 3 billion US dollars ang cash remittances galing sa overseas Filipinos na idinaan sa mga bangko nitong buwan ng Oktubre 2023 mula sa 2.91 billion US dollars sa kaparehong buwan ng nakaraang taon. Pangunahing itinuturing na dahilan ng paglaki ng cash remittances sa buwan ng Oktubre 2023 ang dumaming mga resibo mula sa land at sea-based na mga overseas Filipino workers o OFWs. Mula naman sa buwan ng Enero hanggang Oktubre ngayong taon,
taon, umabot ang cash remittances sa 27.49 billion US dollars, mas mataas ng 2.8% kumpara noong nakaraang taon na nasa 26.74 billion US dollars. United States ang may pinakamataas na share ng overall remittances sa naturang period, sinundan ito ng Singapore at Saudi Arabia. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na magpapatuloy ito sa pag-issue ng bagong banknotes ngayong Kapaskuhan, kasabay ng paghimok nito sa publiko na ikonsidera ang paggamit ng digital o electronic money sa pagpapadala ng cash gifts. Sinabi din ng BSP na patuloy sila sa paglalabas ng bagong pera upang maaaring ipapalit ng mga tao ang kanilang luwang pera sa bangko. Patuloy rin sa pag-issue ang BSP ng lower denomination banknotes dahil sa mataas na pangangailangan. Hinihikayat din ng BSP ang publiko na gumamit ng digital o electronic money sa pamimigay ng aginaldo dahil mas ligtas at mas madali itong pamamaraan. Ipinapakita sa datos ng BSP na sa katapusan ng buwan ng Setyembre, mayroon ng kabuuang 324 na milyong e-money accounts sa Pilipinas na maaaring gamitin sa pagbabayad ng produkto at serbisyo maging ng mga monetary gift. Samantala, nagpaalala naman ang BSP sa publiko na maging maingat sa mga nag-aalok ng pagpapalit ng pera ng libre. Ayon sa BSP, talaga namang libre ang magpapalit ng pera sa bangko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.